Broadcaster ba yun na babae? Ay, oho. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga. Isip-isipin mong mga multo pala yung mga... itong mga flood control. Eh kung nabuhay po itong ating mga bayani, baka malamang ho, kumawak ng armas yan ulit. Palagay mo, halimbawa, si Andres Bonifacio, buhay. Nako! Maniwala ka. Yung tabak niyan, malamang. Ilang kaya district engineer ang naputulan ng ulo? Sabihin ko sa'yo. Mabigat. Hindi naalala ko. Ano ba sabi mo nung dinefine natin yung DPWH? Ikaw bang nag-define eh. Yung ano. Tinatanong ko si... Opo. Si Nelson. Ano ba yung DPWH? Sumagot, di ba? Ano yung sagot? Department of Public Works and Highways. Tapos sumagot ka. Opo. Ano? Dito, pare, walang honest. Opo. Hindi, si Saito. Si Saito, bago ako pumanik. May binubulong po, ha? Oo, Sen. Mayroon pa pong iba bago, po. may loko talaga doon si Saito, no? Ano ka ako? Ano ka ako? Pangiti-ngiti pa eh. Alam mo naman si Saito bago magsalita. Yung ngiti parang niyang... suspense po yan eh. Pag tinignan mo, parang si Mr. Wong eh. Ha? Opo. Sabi niya, DPWH. Daming pera, walang hirap. Oo nga, no? Daming pera, walang hirap. DPWH tanongin ko siya mamaya, sino nagsabi ha? Baka mamaya eh. Makakatikim sa akin doon sa Saito eh. Kung ano-ano na pag-aaral. Hindi kasi pinag-uusapan natin. Pala isip po. Araw ng kagitingan eh. Yan, diba? Opo. Nako. Dapat sana maimulat natin ang kabataan sa kagitingan. Hindi sa kawalang hiyaan, di ba? Nako. Walang matututunan ng kabataan sa kawalang hiyaan. Lalo na ang kawalang hiyahan ay sa pagwaldas ng kabangbayan. Nako. Nakalain mo, ginawan pa ng parang isang komedya. Binabasa ko sa, ang dami kasi yung pinapadala sa akin. Ay, mga memes po, tawag ata nila doon. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Opo. Dahil nga ang pinag-uusapan mga kontraktor sa panahon ito. Opo. Si San Miguel daw, at saka yung... San Miguel. At saka si Satanas. Nag-uusap. Aba? Nag-uusap. May senaryo pa, no? Nagkausap daw, may mga labi yung sa impyerno. Meron daw silang kamag-anak doon sa langit. Ano? Na paminsan-minsan pwede ba ikang madalaw din. Ano? Ngayon, maski naman si San Miguel ba ang tawag doon? San Miguel Arcangel. O si San Pedro. San Miguel. Maski naman daw doon sa kanyang teritoryo, meron naman daw may gusto ring puntahan naman sa baba yung ilang mga kamag-anak. Ganun po gusto rin puntahan. Ngayon, mangyayari lamang yan, sabi niya, kapag kapwa tayo gumawa ng bridge. Diba? So lalagyan nyo lang ng tulay, ano? Tulay. Ngayon, ganitong gawin natin. Hati tayo sa gastos. Sabi ni... Arcangel, Gabriel Arcangel. Bakit Arcangel na pinag-uusapan? Si Gabriel, sabi niya pa, si Gabriel Arcangel. San Miguel. San Miguel. Sino ba yung nagbabantay? Si San Pedro ata. Si San Pedro. Si San Pedro. Mali-mali naman kayo eh. Itong... Hindi kami sanay sa ganyan mga kwento kasi nadidistract ako dito sa cameraman na to. Makasipat eh. Tingnan. Sabi daw ni San Pedro. Sige, hati tayo sa costas. Sa gastos. Sige. Basta sa gitna. Basta ito yung gitna. Ito yung langit, gitna. Ito yung impyerno, gitna. Sabi niya, 30 days ang bawat isa. Kailangan matapos ang bahagi natin. Kasundo, 30 days. Basta within 30 days, matapos ang kalahati natin para makonstruct yung bridge. Tapos, pinirmahan ang kontrata. Si Satanas, 29 days natapos niya. Nandun na, nasa gitna. Isang araw, So the bridge from hell, natapos niya ang kanyang kalahati. Nakagitna. Okay. Nagtataka siya ganun, tinitingnan yung kalahati. Ba't ikaw walang nagsisimula sa kanila? 30 days ang usapan. Tinext niya ngayon si San Pedro. Peter, sabi niya, paano mo ikaw matatapos ang bahagi mo? 29 days na. Hindi ka pa nagsisimula. Alam mo, sagot ni San Pedro, na-overestimate ko yung capacity ko eh.
Okay. Pasensya na, sabi niya ganun. Wala akong makitang kontraktor dito sa panig ko. Nasa iyo lahat eh. Itong araw ng kagitingan ang pinag-uusapan natin. Magpakagiting tayo kung paano natin maayos din ang problema natin. Yan. In other words, mga kasabwat talaga ni Satanas yung mga kontraktor pala. Wala doon sa langit eh. Makasalanan pala lahat. Wala palang kontraktor doon na nasa langit eh. Nandun lahat sa impyerno. Siguro nga sa isip-isipin mo naman Isip-isipin mo naman. Di baka naman mayroon. Alam niyo naman saan tayo naman umaasa. Sa totoong buhay naman, sa totoong buhay siguro, ay meron pa rin naman sigurong... Ang sinasabi ko, yun nagpadala sa akin. Ayun nga po, yun nga po. Wala raw. Wala naman ako sinasabi sa totoong buhay. Ang sinasabi ko, yung pinadala sa akin. Yung kwento ng kwento. Kasi baka magdamdam naman sa atin yung ating mga kaibigan dyan sa... Sabi na yung magdadamdam lang naman yan, yung tinamaan. Ayun. Pero yung mabuti, hindi magdadamdam yun. Mapapangiti lang. Totoo naman yun eh. Sabi niya sigurado eh. Ang pinag-uusapan dito, yung masamang kontraktor. Yan. Ituloy ko lang sana bago dudugtungan ko yung binabanggit nyo. Kasi nabanggit nyo rin si Manuel L. Quezon. Yung mga mahalagang kaganapan daw po pala ng ating kasaysayan. November 30, 1936, si Pangulong Manuel L. Quezon ang guest of honor sa selebrasyon daw po ng University of the Philippines. At November 30, 1941, ang huling paggunita daw po ng bago ang World War II na pinangunahan po ni Quezon at kinausap ang mga kadete tungkol sa banta daw po ng Hapon. March 20, 1942, nilagdaan daw po ni Pangulong Jose P. Laurel ang Executive Order No. 20 na nagtatalaga sa National Heroes Day sa November 30 noon pong 1943. Ginanap ang selebrasyon sa Mount Samat Cemetery, Bataan bilang paggunita sa paglaban ng mga Pilipino at ng Amerikano. At 1945, pinangunahan po ng Pangulong Sergio Osmeña ang selebrasyon sa Capas, Tarlac bilang pag-alaala sa mga kampo ng bilanggo at simbolo ng pag-asa. At 1952, ibinalik po ni Pangulong Elpidio Quirino ang holiday sa huling linggo ng Agosto, hiwalay sa Bonifacio Day. Yung pala yun, naghiwalay. 1987, sa pamamagitan po ng Executive Order 292, pinagtibay ni Pangulong Cory Aquino ang holiday sa Administrative Code. At 2007, nilagdaan po ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo Republic Act 9492 at inilipat ang National Heroes Day sa huling Lunes. Ayun, dito na tayo nagsimula. 2007, ang National Heroes Day ay huling Lunes ng Agosto para sa mas mahabang weekend at pagtulong daw po sa turismo. Ang National Heroes Day ay nagbibigay pugay sa lahat ng mga bayani ng Pilipinas. Kinalaman o hindi kilala na nagbuwis po ng buhay at patuloy na nagsisilbi sa kanyang pamilya, komunidad at bansa. At ito po yung selebrasyon ng katapangan, patriotismo at araw-araw na kabayanihan. Yun po ang sa kabatiran po ng mga Gen Z, ng mga kabataan ngayon. Ituloy ko yung pinupunto natin, Kong. Dahil nga po yaman din lamang na pag-uusapan natin ang National Heroes Day, pero isa po sa malungkot nabanggit natin itong mga petsang ito, Sen. Alam ko, tandang-tandaan niyo po ito, mga 1960s. Sen, kung ang pagbabatayan ay per capita income ng ating bansa, parang pangalawa ata tayo mas mataas pa tayo sa Singapore, Sen. Pero bumaba tayo ng bumaba, at ngayon ata, parang malalagpasan na rin tayo ng Vietnam, ng isa sa mga dahilan, ang nakikita ngayon ay ang korupsyon. Kung 1960s ang pinag-uusapan natin, dapat ikaw magsa-isa niyan, dapat nandiyan ka na eh. Tao ka na nung 1960s, hindi ba? Nagliligawan po yung mga magulang ko ng mga papuso. Pero yun, napakataas na ng level natin eh. Di ba? Natatandaan ko sa historical books dyan. Kasi nandun na ako ng 60s, pero siyempre bata pa tayo. Pero pagka binuksan mo yung mga librong pangkasaysayan, lalo na sa pang-ekonomikang pagsisiyasat, mga 60s kasi, pangalawa tayo kung pag-uusapan ay yung per capita GDP. Gross Domestic Product, yes. Halimbawa, pag pinaghati-hati mo yung kinita ng isang bansa sa loob ng isang taon at i-divide mo sa kanyang mamamayan, pangalawa tayo sa pinakamataas. Yes.
Isa yon sa pamantayan, isa yun sa sukatan na ginagamit ng ngayon, lalo na ngayon. Opo. Ng mga nagpapautang sa mga bansang katulad natin, yung per capita GDP. Tama. Ngayon, maganda ang nauuna ang Japan eh. Pangalawa tayo. Oho. 1960s ito. Mataas pa tayo sa Singapore ng mga time Mataas na yun. tayo Yes. kung pag-uusapan Southeast Asia. Oho. Tayo ang pinakamataas. Sa buong Asia, pangalawa tayo. Ang Japan ang pinakamataas ang GDP per capita. Opo. Ngayon, kung susuriin mo yan, sa pagdaan ng mga panahon, maawa ka eh. Oho. Maawa ka. Talagang bumabagsak na Every 5 years, makikita mong bumabagsak ng bumabagsak. Tinalo tayo ng Singapore, tinalo tayo ng Thailand, tinalo tayo ng Malaysia, tinalo tayo ng Indonesia. Ay, malapit-lapit na tayong talunin ng Vietnam at Lalagpasan na ang rin tayo. Cambodia, maaari na tayong lampasan. Paano Grabe. nangyari ito? Pangalawa ka sa Asia. Opo. Eh, di Kaya dapat paano pataas tayo ng pataas, halip na pababa ng Dapat pababa. sana pataas ka na ng pataas. Oho. Maganda na yung momentum mo eh. Isip-isipin mo, 60s agricultural country tayo noon, hindi pa tayo industrialized. Agricultural pa lang tayo, pero nakuha nating pumangalawa sa Asia. Oho. No, ngayon, dahil nga sa katakot-takot na katiwalian, na corruption sa bansa natin, bakit hindi babagsak ang bansa mo? Oho. Corruption kaya sen talaga ang dahilan kung bakit nagkaganon ang Isa. ating bansa natin. Isa sa pinakadahilan. Ganun po. Isipin mo, kapag ka kinurap mo ang pera ng bayan, dalawang bagay lang makikita mo riyan eh. Oho. Natalo ang mamamayan kasi yung serbisyo na para sa kanila, lalong-lalo na yung nasa panig ng mahihirap, Opo, na ipagkait. nawawala lahat yon. Hindi na ibigay, na ipagkait po. Tama Pagkatapos yung pera kayo. Oho. na dapat gugulin nga para sa kanila, kinurakot pa't dinala sa bulsa nila. Oho. Paano mabubuhay? Paano nga asenso ang isang bansa? Makikita mo, maski sa corruption index, pinakamahirap na bansa, pinakamataas ang corruption. Parang may direct correlation ang tawag nila dyan. Pagka pinlat mo yan, halimbawa, Magpapanag po pag pinlat mo yan, ang talagang makikita mo yung correlation. Eh. Ayun. Sa statistics, madali yan. Eh. Opo. Gagamit sila ng dependent variables at saka independent variable. No? Ang independent variable, halimbawa, flood control, sabi niya. Makikita. Talagang tatama, sasakto talaga. Babagsak ang bansa mo talaga. Nako. Talaga. Pero siyempre, Sen, alam nyo, ngayon lang kasi napapanahon, napapatuon tayo ng pansin sa corruption ng flood control at saka yung mga DPWH official, pero sa kabuuan ng gobyerno natin, hindi natin may pipikit ang ating mga mata. Meron din, iba pa, ng mga ahensya din ng gobyerno, Sen. Sa ngayon, ito yung mukha ng corruption. Opo. Nakasentro ngayon yung mukha ng corruption. Talagang litaw na litaw ang mukha. Eh. Ayan, opo. Isip-isipin mo saan ka naman nakakitang, akala mo sasabihin niyang ganyan river walling, sabi niya, no? Nakalagay sa report nila, completed. Yan, nako. August. August 2. Okay, January 1, 2025. Complete documents, opo. Isip-isipin, nagkaroon ng program of work. May plano. Opo. Nag-bidding. Yan, nako. Nag-award. Meron pang notice to proceed. Nako. Pagkatapos may report pa yung QUA, yung quality control ito. Pagkatapos meron pang inspection. Yan, Pumirma pa yung Commission on Audit. Nako, naka 20% mobilization, etc. Pagkatapos nakolekta yung pera. Pagkatapos walang project. Nung hinahanap mo yung proyekto, nasaan po dito? Pagkatapos ngayon, sino ba yung contractor nito? Hindi mo ba hanapin yun? Sino ba nagpanukala ba niyan? Bakit nagkaroon ba niyan? Kukunin mo yung papel. Opo. Sino ba yung masugid na nagpanukala na kumuha kunwari ng pondo para maitayo yung multo na yan? Yun ang hindi naman. Kailangan tuntunin mo. Sa dami ng mga yun. At ang masakit dyan, Sen, ito pa isang masakit, dugdagan ko na sakit niyang bagay na yan. Nung hindi nakita, parang wala akong nakita. Hindi, sige, nasusunod na taon, pondohan ulit natin panibago.
Kaya yung Ang tawag ghost na nun, restated funding. yun, hindi nga nakita nung una eh. Dodoblihin pa eh. Nakatatlong ulit na doble nga po, Sen eh. Di ho ba? Eh kasi nga, sabi nila, Hindi nakita eh. napalusutan natin ha. Ayun. Ulitin nga natin. Oho. Perfectin natin. Grabe. Na-perfectin, di ba? Opo, oo. Ayan. Hanggang sa lumitaw ngayon. Oh. Eh, sino bang mag-aakala Yung Wawaw ba yun? Wawaw Builder? Nako po, grabe. naman na yung Blue Ribbon Committee, ibibigay nila sa akin? Nako, oo. Oo. Ikaw, ba, iniisip mo ba yung gano'n? Di ako ho, simula pa lamang, di pa simula ang eleksyon, Sen eh. Itinalaga ko na kayo dyan eh. Yeah. Ay, hindi, wala kang naniniwala na mananalo ako. Hindi, nakita mo, Sila po yun. Sila po. Nakita mo ba yung isang, Oho. anong tawag doon? Broadcaster ba yun na babae? Ay, oho. Oho. Nakakaawa yung broadcaster na yun eh. Totoo. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At meron pa siyang kapares na kanyang pananaw din, Sen. Yung si Boy DVD, yung nakuna ng fake DVD niya sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit daw? Sino ba yung Boy DVD? Kilala ho nila yun. Ang pangalan nata, Liamas. Tanong mo nga kay Saito kung alam niya. Yamas. Ano ba sabi? Ano Kasi sabi? sinasabi niya, bakit daw parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang? Bakit yun at yun lang daw at Yamas, Certified Dilawan. ang napagtutunan nyo ng pansin, Sen, ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo, sinabi niya? Eh parang yun po ang yun po ang lumalabas, Sen. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga yun kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit naman sinabing selective? Eh kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWH ang inyong tinitignan. Eh di parang yung broadcaster na babae. Yun, po. napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila, Sen eh. Kaya kung magsalita pa naman yun eh, akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Oho. Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Talaga. Pagka yun eh, nagtatanong, humihingal eh. Kakapusing ka ng hininga nun, Sen. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. Ganun mo ba? Oh. Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang? Oho. Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Grabe. Puna pa rin. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa nga lang po, Sen eh. Unang hearing pa lang ako. Oho. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Oho. Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang puri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Sino vlogger yun? Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Mayroon po yung paglalarawan niyan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte, Laying the predicate, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya ka? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag yun na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Yan. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. Sabagay, yung babae na yun, ng broadcaster, hindi ako interviewin nun kahit anong mangyari. Sino kaya ang broadcaster na babayang yan? Kilala nyo guys? Paki-comment nga. Pero yung sinabi kanina na yung DVD, Liamas daw yun kilala ko ni si Liamas. Yung broadcaster na babae, sino kaya yan? Sino kaya yan Sa nervyos niya siguro. yun ang tingin nyo, Sen. Kahit anong mangyari talagang hindi sila magtatangka na... Sinubukan ko nang magparating sa kanya na... Pakisabi mo nga sa kanya, ako, na-interviewin naman niya ako. Yan. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Okay. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sangayon doon sa kaibigan ko,
tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Oo, kasi magkaibigan sila. Opo. Kaya sabi niya, peanut yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako, Napagbigyan. mapagbigyan. Oho. No, siya, sige ka ako, sige. Baka Try mo. Try mo Subukan nga lang. ako. Pangiti-ngiti ako eh. Oo. Ako, pagdating sa akin, tama ka kung ayaw niya. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yun pala. Yang mga yan, may mga sakit. Aha. May mga sakit yan. Ano po sakit? Gusto lang nilang tanungin yung gusto nilang tanungin. Ayun. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter Opo. na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Oho. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Oho. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nagdi-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Opo. Wala tayong kikilingan. Oh. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? O, isip-isipin mong mulat-mula pa eh. Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Parang, anyway. Hindi kaya, kasi ganyan, sabi naman nung kausap. Hindi nga eh. 2.8 million lang sila eh. Ganun. Bakit may pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? Para panatilihin niya sa kanyang sarili na si ang tama, na sa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Akalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Totoo po. Yeah. Minsan, pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin eh. At ngayon, yung mga ini-interview niya, ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Wala akong ospital dun eh. Sen, siguro doon sa ating mga kababayan, kasi baka nga tinatanong, sa inyo ba, sa palagay niyo ba, Sen at Jen, meron pa bang mga bayaning, sa panahon natin ngayon, mga leader ng ating bansa na kasing tapang at kasing malasakit ng mga bayani ng bansa natin, Sen? Meron naman. Meron pa rin ho ba? At marami yan, Jen. Ayun, ang karamihan nga lang dyan ayaw pangalanan. Kasi hindi naman sila ganun eh. Pero patuloy nilang ginagampanan ng tungkulin nila. Tama. Marami akong kakilala dyan, Marami akong kakilala. Yung iba, hindi leader, ngunit para sa akin, leader pa rin sila. Katulad ng mga magulang natin dyan. Ay, number one yan. Kahit na bumabagyo, bumabaha, talagang itinataguyod ang mga pamilya. Dito lang sa studio dyan. May nakita ko rito na sa aking palagay, bayani rin. Ba? Isip-isipin mo, hindi naman naka-duty. Hindi naman panghapon ito, biglang dumating. Siguro, ang daming absent. Pero dahil sa kanyang sariling... Nagbabawi yan, Sen. Sa kanyang sariling pagmamalasakit sa ating palatuntunan at sa studio, sa kanyang kabuuan. Yan ay kadakilaan. Yan ay kabayanihan. Ang malungkot din yan, Sen, ginamit pa kayong kasangkapan tinext si Mrs. Programa ko kasi ni Sen Dante. Ako na may napapagamit ko sa kabayanihan naman ang pinag-uusapan. Kaya ito si Edward Paitano. Yung mga farmers natin, kahit nabagsak na yung presyo, nagpipilit pa rin na kahit pa paano maitaguyod ang bansa natin. Tama kayo. Diba? Mga sundalo. Mga sundalo na yan na walang sa kanila, walang piyesta official dyan. Wala pong hali-halo. Marami. Ang kadakilaang nakikita ko. Mga teachers. Nako, yan pa po. Makita mo yan talagang kumisan hindi na inaalintana yung sweldo niyan dyan. Ay, wala na po. Maganap lang niya yung tungkulin niya, di ba? Katingin yung sweldo, masisiphayo lang sila. At marami rin tagapaglingkod sa ating pamahalaan ng merong ganun. Nakakapanlumo lang na marami din naman ang mga kawatan. Kaya tayo bisan nakapagsasalita ng ganito. Totoo po. Ako naman naniniwala sa mga district engineers natin, sa mga assistant district engineers, meron pa rin naman talaga, Sen. Siguro sa dami niyan Hindi ko nilalahat, Jen. Pero sa pagsisimula pa lang nitong lalong-lalo na kapag napatunayan itong mga ghost projects na ito.
talagang wala silang may kakatwiran dyan kahit ano pang gawin nila. Walang katwiran dyan eh. Isa pa po pala, Sen, baka malimutan natin ang mga OFWs. Nako, #1 mga followers niyo po yan, Sen. Oo, napakarami. Tagapagtanggol Mabuti niya na sa lang. mga umaapi sa inyo eh. Mabuti na lang kahit papano nang makarating tayo. Talaga namang talaga nakakabigay talaga ng ano, ng saya. Inspirasyon, Sen. Inspirasyon. Oo. Isip-isipin mo na talagang pupuntahan ka kahit nasaan ka. Pag sinabi ko, nandun ako sa hotel na ganito, madaling araw pa lang, nandun na sila eh. Makikita mo talaga, nagsasakit. Isipin mo ipag-isasakripisyo yung hindi makita yung pamilya sa mahabang panahon. Makapaghanap buhay lang ng marangal. Pagpapakasakit yun, alang-alang sa bansa. At saka ito yung mga tao sa kapag nakita nyo sa social media, yun bang may nagbabash sa inyo? Mahalata nyo, silang una nakikipag-away sa inyo, mga OFW na nakakita po ng pag-asa sa ginagawa ninyo, Sen. Nakikita ko rin yan. Opo. Eh, well, dito sa problemang ito, Sen, sa inyong taya, sa inyong experience na po sa gobyerno, gaano na ba ka-sistematiko? Itong sistematiko, gaano kalawak, itong kung ang pag-uusapan ay corruption. Systemic ang tawag nila. Systemic ba yan? Yung systemic kasi, sabi nung mga nag-aral sa social sciences. Pag sinabi mong systemic, ito yung nangangahulugan ng isang behavior ng isang tao. Na ako, ayokong tanggapin na systemic ang corruption. Ayoko pang tanggapin na nandun na tayo sa ganong kalagayan. Kasi pag sinabi mong systemic, isang behavior sa panig ng isang tao o grupo ng mga tao na kinakailangang merong ganon para panatilihin ang isang malakihang sistema. So ayokong tanggapin sapagkat parang nasa sistema na natin talagang parang hindi aandar ang bureaucracy, parang hindi aandar, wala ng governance kapag hindi natin inamin na merong corruption as a system. Kailangan nating bakahin yun. Huwag nating panatilihin na magtatagumpay yun. Maring nagtagumpay si Satanas doon sa kanyang party doon. Pero tama naman si San Pedro na hindi niya na gawin yung kalahati. Kesa naman ma-influensya pa yung nandun eh. Ayun na nga. Di ba? Bakit hayaan mo pa yung mga nasa impyerno eh, madalaw pa yung nandun? Di ba? Wag na. Wala namang ito namang nasa langit. Bakit ka pa pupunta ron? Magbabakasakali ka pa ba? Kaya tama yung ginagawa ni Edward eh. Di ba? Isipin mo, ganito ang gawin natin, kamo. Halimbawa, kahit kailan, magsimula tayo sa ganito. Huwag mong paghahaluin yung negosyo at saka yung politika. Ang nangyayari kasi ngayon, yung negosyo, para maproteksyonan niya ang kanyang negosyo, mag-aalaga siya ng politiko. Mali yun. Kasi pag inalagaan mo yung politiko, kahit na mali na ang ginagawa mo, poproteksyonan ka ng politiko. Yun nga, mangyayari. Mali yun. Dapat sana, kung kabayanihan ang pinag-uusapan, negosyante ka, magpakadalubhasa ka na lang na negosyante. Sa iyong negosyo. Kasi kung wala ka namang ginagawang masama, hindi mo na kailangan ng proteksyon. Magaling ka eh. Magaling ka sa negosyo mo eh. Isip-isip mo, bawat hawakan mo, nagiging ginto. Ano bang problema mo? Ang galing mo sa negosyo. Yun lamang negosyanteng palpak ang nangangailangan ng proteksyon. Kasi gagawa sila at gagawa ng kawalang hiyaan. Kaya nangangailangan siya ng proteksyon. Yun ang mali dito eh. Tingnan mo yung negosyanteng masyadong enterprising. Gagawa pa siya ng political party. Totoo po. Sino bang may-ari na nga? Ayoko na lang magsalita. Alam nating lahat yan. Ikaw na nga, isa sa pinakamayaman sa bansang ito, gagawa ka pa ng political party. Ano bang gusto mong mangyari? Di ba? Lahat na ng pera nasa iyo na eh. Gusto mo pati proteksyon sa iyo pa. Paano naman? Ngayon, yung politiko, magpaka-politiko ka na lang. Hindi eh. Gusto mag-negosyante rin eh. Kaya nga tawag sa iyo eh, Honorable Congressman, di ba? Yan. Honorable Senator. Pwede mo bang tawaging Honorable Contractor? Hindi mo pwede yun. Hindi honorable ho yun. Hindi honorable. Contractor ka, gusto mo pang maging congressman. Hindi pwede yung gano'n. Ito yung conflict of interest. Diyan nagsisimula, kaya tayo nagkakaganito eh. Hindi, ang problema kasi, Sen, simula pa lamang ng isang negosyante, namumuhunan na parang konsihal pa nga lang eh.
Pinupuhunan na yung politiko. No? Pagdating na araw, magiging congressman ka, magiging mayor ka, etc. etc. Napakalaki ng puhunan na. Okay lang sa akin yung halimbawa, magsikap ka at pagkatapos magnasa ka, magsilbi sa bansa. Okay lang yun eh. Oo. Pero hindi sa paraan na nasa isip mo, kaya ka gustong magsilbi sa bayan para lalo kang makagawa ng negosyo mo na mapoproteksyonan sa pamagitan ng posisyon mo. Yun ang mali. Mukhang kakaunti na lang ang bayaning ganyan. Katapos-tapusan naman kasi, may kasalanan din ang mamamayan eh. Akalain mo naman, kilala mo naman yan, wala namang gagawing matuloy, pinipilit mong iboto kasi. Tama. Hindi, sabi nila wala naman tayong pinatutungkulan, kaya lang, alam natin lahat yan. Hindi, sabi nila, pagka hindi ko naman ito binoto, matatalo lang din yung iboboto, baka ako lang ang bumoto doon sa isang tao na yun. Hindi na ako boboto kung ako. Kung iboboto ko lang. Di ba? Hindi ba? Yun na nga. Nako. Ngayon lang, alam na ninyo eh. Isip-isipin mo itong mga tumutulig sa, kauumpisa ko lang dyan eh. Unang araw niyo pangalan sa hearings eh. Ako, bilangin po ninyo bilang senador, wala pa po akong 2 buwan. 1 buwan at 3 linggo pa lang ako. Pagkatapos magsasalita na itong babaeng ito. Magsasalita yung sinasabi mong Mr. DBD. Ang gagaling naman ninyo. Tumakbo nga kayo sa politiko kung mananalo kayo. Kasi para bagang pagka sinabi nila, parang obligasyon niyo pang sundin, Sen. Para bagang pag kung ano sabihin nila, yun ang susundin. At saka yung napakatalino. Okay lang sa akin, yung matalino kayo, walang problema sa atin. Yung magpakatalino kayo. Ay, gusto nilang gano'n, okay lang. Pero kung halimbawa gagamitin ninyo sa paraan na hindi man kayo nakakatulong eh. Di ba? Nagkukunwari lang kayo na matalino. Ang dami yung naililigaw eh. Sip-sip sasabihin niya, bakit kanya palaging binabanatan mga dipid? Bakit mapagsasabay mo ba lahat? Di ba? O sabihin ko halimbawa, kung nakikinig ka, itong babae broadcaster ito. Kumakain ka halimbawa. Mapagsasabay mo bang mahirap na lang talaga. Baka kung ano pa yung masabi ko sa kanya. Baka mamualan po yun. Baka mabulunan ka eh. Ha? Kanya-kanya tayong di ba? Ako nasasabi ko lang ito para lang maituwid sila. Baka sakali, kasi ako naniniwala, may isip naman sila. Wag na kayong magpakadalubhasa sa puro ganyan na lang. Tama. Hindi na rin kayo tatanggapin tingnan natin to. Magano na kayo ng mga ilang panahon lang. Wala nang maniniwala sa inyo. Nako. Alam naman yung pinanggagalingan nila eh. Hanggang ngayon, yung naisara na prangkisa, doon lang sila tumitira. Yun na nga po. Hanggang ngayon, hindi nila makita ang katwiran na kaya kayo naisara dahil sa pagkukulang ng inyong network. Kaya tanggapin ninyo kaya hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Pero nasa record yan. Yung pagkukulang ng may-ari. Nagkulang kayo. Ayaw nyong aminin. Pagkatapos ngayon salita ng salita, akala mo totoo mga pinagsasabi. Akala mo ang galing. Subukan mo akong imbitahan. Subukan mo. Yan. Ngayon, ayaw mo akong maimbitahan, tumigil ka. Yan lang. Yun na nga. Ay, nako. So, yun na nga guys. Sino kaya ang babaeng broadcaster na yon na binibira ni Senador Marcolita, no? I think taga ABS-CBN. Yung isa naman, pinangalanan na si Llamas. Llamas, alam naman natin, mga dilawan talaga yan. Certified dilawan yung si Llamas, dati pa. So yun na nga mga kaibigan, mayroon na namang second hearing ang Blue Ribbon Committee ni Rodante Marcolita regarding sa flood control issue na yan. So I'm hoping na that time, mas marami na tayong makilalang mga tao na involved sa malaking iskandalos na yan mga kaibigan. Biruin nyo mga kaibigan, ang laking pera na nawala sa gobyerno. Wherein kung hindi yun nawala, marami pa sanang maitulong yun sa mga Pilipino. Or makikita na sana talaga natin yung mga magagandang flood control na yan, mga proyekto. Wherein sa isang baha, hindi masisira. Pero yun na nga mga kaibigan, ang daming pinakita, kung sino yung nakakita sa hearing, first hearing ng Blue Ribbon Committee, yun na nga. Hindi pa nga natapos ang proyekto, may nasisira na. So, substandard talaga mga kaibigan. So, titingnan natin sa Monday, September 1, kung sino ang mga taong ito na dapat managot. And I'm hoping na meron talagang makulong mga kaibigan. Kasi grabe, kaskiman sa pera. Tsaka nakita nyo naman yung news mga kaibigan regarding sa na-involved na builders, contractor.
yung Vizcaya ba yon? Nga mayroon siyang 40 luxury cars when she was working in DPWH. Yung interview, klaro naman yun. So, public knowledge naman yung kaibigan. So, titingnan natin kung mag-a-attend din ba yan sa Monday. Oo, malalaman natin. I think mas mainit ang hearing ngayong Monday, mga kaibigan. Kaya abangan natin. So, yun lang po yung video natin, mga kaibigan. I hope nag-enjoy kayo at napatawa tayo sa mga sinasabi ni Marcoleta regarding dun sa contractor na walang contractor daw sa langit kasi nasa impyerno lahat kasi gumagawa talaga ng kalokohan. Pero hindi naman lahat ng contractor ganun, no? Pero ano lang yun medyo patawa lang na example yun ba na kumbaga lahat ng gumagawa ng mali nasa impyerno talaga, wala sa langit o ganun yun. Ganun lang ang point sa example ni Senador Rodante Marcoleta. So, yun na ating video sa mga araw nito, mga kaibigan. I hope nag-enjoy kayo. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating channel. Until next time po. Bye-bye.